Jessica. Sino yung price ko yung producer? Oo. Sinabi ko sa kanya, yung date na yun, available ako. Pupunta ako dyan, magpa-perform ako. Wala siyang nagawa. At sinabi ko sa kanya, may poster na siya. Oo nga, nag-release na Sabi niya, hindi mo ko kailangan lagi sa poster, basta mag-perform ako dyan. Gusto ko kasi si Jessica Soho. Ay, joke. Hindi, gusto ko si Jessica Sanchez. Nag-perform din siya sa GGB dati. So, maganda yung chikahan namin. Kaya nga sabi ko, Kuya, ipa-interview mo sa akin si Jessica. Ikaw raw ang unang mag-i-interview paglapag sa May 9. Yes! Dahil kung hindi ako lalabas sa Babalik yung GTV Rise. Hopefully! For everybody sing. Pero for now, everybody sing muna. Hindi ko na kasi kaya yung sabay-sabay. So hopefully after everybody sing. 13 weeks lang naman yung everybody sing. Limited series lang siya. So after nun, baka let's see itong Kerry. Or yung private tapos na yun. Na-shoot na yun. Shoot ko na yun eh. Mabilis lang naman sinushoot yun sa private. Kailan yung last year pa natapos? Hindi, parang this year lang namin, parang 2 months ago lang namin sinushoot. Ganda, ano bago dun sa... Tapos surprise yung mga Hello. performers. Di ba surprise? I personally believe this season is a lot better and funnier than the first one. Kasi yung first one, ako mismo, nung nandun na parang marami ang eksenang, lalo na yung padulo, na off na ako kahit kumityante daw ko. eh. Pero syempre, I needed to respect their own brands, di ba? Kung ganun ang brand nila. Pero ako personally, hindi ko siya personally, kami kanya-kanya tayong taste eh. So at saka first season yon, so marami pa kaming kailangan matutunan. So natutunan naman namin. So nung second season, marami na kami nung nai-adjust, na-improve. Kaya nung natapos yung shoot namin, mas maganda for me. Ako personally for me, mas maganda siya. May instruction sa kanila na huwag masyadong Yeah, this time wag nang baboy. Kasi syempre nakuha rin namin ng reactions nung viewers, 'di ba? Parang lalo yung first few episodes, tawang-tawa sila. Ang tagal na number 1 sa Prime nung LOL eh. Pero yung towards the end, parang may lumampas ng level of kababuyan. Parang hindi natin siguro na alam kung ano gagawin nila. Oo, yun na rin. At saka parang pagod na sila, yung gano'n, naubusan na rin siguro ng material, umabot na sa palitan ng laway, yung mga gano'n, yung ng pagkain. Especially now, syempre maraming sensitive tayo sa paggamit ng pagkain sa Pilipinas. Kasi maraming gutom, may ganun pang buhay, so yung gano'n. Walang nag-ganon at this time. At saka parang mas prepared na sila kasi nga napanood na nila kung paano siya ginagawa. So pagdating nila dun sa set, prepared na sila. May say ka rin, Vice, dun sa pagpili ng participants. Pinisent lang nila sa akin, pero halos kinikilala ko naman kasi lahat. Kaya gulang naman ako. Pero sineryoso mo ba yung sinasabi na pwede kang maging presidente? Ay hindi. Yung popularity mo? Huwag natin seryosohin. Vice, everybody sing, yung kababang yung outfit mo, nag-i-enjoy ka doon. Super. Yun ang kakaiba, yun yung I think ang iba sa everybody sing, di ba? That was one of the many things I looked forward to doing during the past seasons. Pero this time, iba naman. Pasabog din sa mga outfit, pero dati kasi nung previous season, meron ako parang mga isinasabuhin na mga characters, sikat na personalities, yung mga gano'n. So this time, iba naman. Pero pasabog pa rin yung mga Ako, teaser pa lang. Parang iba na yung mga outfits. Sa muna kita yung teaser, wala akong ginawa teaser. Meron. Baka ano yun, Parang teaser ng luma yun. luma ba yun? Oo, hindi ko pa na-shoot yung bagong teaser. Sa GGB naman, pag nagbalik, sino yung at least top 3 na guest, wish list sa guest? Nung pinag-usapan namin dati, niloloko, sabi ko, ang first guest ko, si Sir Carlo at si Miss Annette. Why not? Nagkukulang Nag-yes naman eh. sila. Yes naman sila, go naman sila. Sino pa? Pero meron ka ng pang MMFF. Yeah, nag-meet na kami nung... Nag-meet. Nakailang meeting na rin naman kami. Nag-brainstorm kami every now and then. Nakailang meeting na kami. So okay na sa'yo. Mag-end. Mapapagalitan ako ng star kasi yung dalawang MMF ko
na entries, 2 years, yung dalawang magkasunod na taon na huli. Idea first. Nauunahan ko yung yung announcement ni Nico de Rosario sa namumura ako ng star, yung parang May mga tagal kakapun- daw nilang pinaplano yung new movie announcement, di ba may ganun sila Yes, lagi, yung new movie announcement. Pero bago pa dumating yung nag-a-announce na ako. So, wag na muna. Pero bongga yung ka-collab ko this time. Yun So na. yung ba nagchichismis na Sa chismis na yun eh. Hindi ko isang alam, hindi ako masyado nagbabasa. Oo, may mga Basta episodes. it's Oo. yung pasabog collab. Pero may ka-collab talaga, na bago. Yeah, Na ngayon mo oo. palang makakasama. Kasi yun din naman syempre ang tagal ko na rin namang nagsusolo movie. So excited din yung mga tao na makita kung sino yung pa yung mga ibang pwede kong makasama sa pelikula. Bukas kasi Vice birthday ni So. Really? May greetings ka sa kanya. Happy birthday, bossing. I love you for life. Siyempre looking forward ka na Kasi makatrabaho. movie tayo, bossing. Pero may ano na ba kayo ni Bossing? May encounter na kayo yung Last Christmas. Oo, holiday season last year. Last December lang sa Hong Kong nagkita kami. Same hotel kami. siya lang, hindi niya kasama si Tito Joe. Hindi, kasama niya si Sir Val Soto. Tapos yung ibang family daw silang nandito. Medyo, ewan ko kung gusto mo mag-comment yung naging joke ni Joey De Leon. I don't know if you're aware of it. Yung ABS na sa RJ Park. Yung Park, abs. yan. Hindi ko nabasa. Yung hindi na raw uso yung joke na abs niya. Wala na raw abs. ABS na parang yung ginok niya na nagalit yung karamihang mga netizens. Talaga. Joke yun. Syempre hindi natin masasaklawan ng komedyante, hindi din natin masasaklawan ng reaksyon ng mga taong makakarinig ng joke. So, that's life. Di ba? So, ma-joke naman, komedyante si Joey. So, ma-joke siya. So, trabaho niya yun nag-joke siya, di ba? So, Ano eksaktong sentimento mga yan, Vice, dun sa ABS-CBN na medyo, yan, may pinagdadaanan na naman, yung ibang mga kapamilya talents na lalabasin ng nila. for the longest time, wala naman ako ibang pwedeng gawin kundi ipagdasal yung ABS-CBN, di ba? Magmula pa nung nasara yung natanggalan ng prangkisa yan, di ba? So, wala naman ako ibang pwedeng gawin kundi ipagdasal sila at suportahan sila at manatili akong kasama nila habang lumalaban sila sa mga pagsubok nila. Yung gano'n. And hopefully, syempre, kahit naman siguro kayo, di ba? Hopefully, mas gusto natin na masolusyonan kung ano man yung mga problema nila kasi mas maraming makikinabang ng mga pangkaraniwang Pilipino kung magiging mas maayos na yung yung sitwasyon ng ABS-CBN. Kasi hindi lang naman mga artista at mga mismong nagtatrabaho sa ABS ang nakikinabang sa ABS-CBN eh. The entire country has been served by ABS-CBN, di ba? Hindi lang mga programa nilang nagbibigay ang serbisyong na ibibigay ng ABS-CBN, kundi marami ring iba pang uri ng serbisyong na ibigay sa lipunan ng ABS-CBN. Yung simple nga lang na, di ba pag may mga sakuna, yung parang nawalan ng isang malaking plataforma na nakapagbibigay alam sa mga mamamayan tungkol sa mga sitwasyon ng sakuna, di ba? Yung mga nagbibigay ng mga babala sa sakuna, isa yan sa mga sentimiento ng mga tao na kasi walang ABS kaya hindi sila masyadong informed, di ba? So, bukod sa mga taong nagtatrabaho mismo sa kumpanyang yan, maraming nakikinabang sa ABS ng mga pangkaraniwang mamamayan na yun ang sana dalangin natin hindi maputol. Kasi sa ngayon, ang kailangan ng mga Pilipino ay serbisyo hindi lamang sa gobyerno, kundi sa mga iba pang tao, di ba? Iboto sa